Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang road seats. Balance news. Fearless views. How can you balance the views? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung... Yes, because, Mr. Chair, ako po, biktima ko po na biktima rin ako ng dalawang broad seat na yan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, when we started, you remember, last January 13, this year, there was a huge rally that happened. And I think this is something that we can agree on without debating with one another. It was a huge rally. In Metro Manila alone, the two broad states, I was referring to, estimated the crowd to be in the vicinity of 1.8 million participants. And there were 12 more sites across the nation. So the total, according to estimates, should not be less than 4 million people. Pag binasa po ninyo yung dalawang broad seats, Mr. Chair, on December 14, where the event is supposed to be reported, hindi man lang po ako na-mention. He was one of the speakers in that huge rally. Ang ating Senate President po was not there. Pero was given at least 2 paragraphs doon sa kanilang. Meron pong mga politicians na dumalo doon, although they were not invited. Pero na-mention po silang lahat. Ako po na nagsalita close to about 1 hour. Ni anino ko po hindi nabanggit eh. Mr. Chair, kahit na po sana yung sinabi, there was a politician we spoke there. We don't know him at all. Baka okay na sa akin yun eh. Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang road seats. Balance news. Fearless views. How can you balance the views? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung baka may litrato akong maliit doon, baka mamaya nilagnat po yung editor doon. Yung isa pang broad seat, truth shall prevail. Paano po? Nasaan po yung truth doon? Other politicians who just happened to be there, na-mention po lahat ang pangalan. Except me. So dito po, natitipon tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nai-report yung po talaga sobra. And I admit that. Kagaya po nung nangyari kanina ngayon. Yung iba naman po tama lang yung ginagawa nila, Mr. Chair, sapagkat they can criticize. Lalong-lalo na po doon sa mga public figures, public servants like us. Huwag po tayong balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Meron pa nga pong doctrine of fair comment. Ito po ay nagawa doon sa Borjal versus CA. Nakapagka po yung isang pinag-uusapan relates to public interest. In public discourse, huwag po tayong masyadong manipis. Talagang meron po silang karapatang i-criticize tayo. Tama po yun. Maliwanag po na nakalagay sa ating saligang batas. Pinoproteksyon na ng free speech. At pagka po public issues po, public discourse talaga, may karapatan sila kahit vlogger sila, kaya mag-criticize. Meron lamang po talagang dapat na limit lamang. Na dapat po yung mali siya ay wag namang pinakikiusap natin, wag naman nilang ilagay yon. Kanina po, napatunayan ko na po kanina. Na dahil ako po naglagay lang ng isang sa aming Facebook yata yon. Kinakamayan ko po ang ating former Vice President kasi nandun po ako sa Naga. Napansin namin nung bago kami umalis, malapit po pala yung opisina niya
doon sa aming sinakyan, ay naipasya namin na bisitahin din ang ating Vice President. Para sa akin po wala naman pong masama siguro. Naipaliwanag ko lamang doon na I was running as an independent. Talaga naman po. So if I associate myself even personally to our public figures, at sinabi ko nga po doon, I can relate myself even personally, and even unity can begin in a handshake. Bakit naman po kailangan mag-vlog siya na yun po ipakulo at panlilin lang? Ngayon, tinatanong ko po sa kanya kung ano yung panlilin lang doon. Doon, hindi na po yun na public discourse Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun Kagaya po nung sinabi ko rin kanina, na may nakitandem po sa akin isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Pinatawad ko na po yung female blogger na yun Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Yun po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Abogado pang naturingan at nagtuturo pala. Pagkatapos patututsadahan ka ng huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Wala naman po siyang maihayag na isang uri man lang na panlilin lang. Ayun na po yung nakakasakit. Nakakalin lang na po. Siya po yung nanlilin lang na, hindi po ako Naililigaw po niya yung marami. Ayoko po, Mr. Chair, na matapos tayo dito na parang kinakartel po ang rights ng mga vloggers. Hindi po, huwag natin gagawin yun. Sapagkat karapatan po nila na i-criticize tayo sa paraan na talagang kailangang mangyari yon. Pero huwag silang magpapakasobra, kagaya po ng aking sinasabi kanina. At sabi niya, hindi siya mag-apologize sapagkat opinion niya. Pwede po bang mag-formulate ka ng opinion nang hindi mo naman kayang i-substantiate? Mag-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun? Yan po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pag-criticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Basta mayroong pinagbasihan po na kinakailangan kang makriticize. But if unity begins with a handshake, ay sasabihin niya pong panlilin lang. Talaga po, hindi naman tama yun Kaya po sa ngalan po ng mga vloggers na kailangan din po natin sila, lalo na ang kinukomment po nila yung governance. Okay lang po sa atin yun. Huwag po tayong magiging balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Kami po ay hindi balat sibuyas pagdating doon. Ngunit, kailangan tayuan naman po nila pagkaharap-harapan. Yung criticism po dapat merong basis. Kung wala pong basis, Mr. Chair, ay lalo pong napapahamak yung mga taong pinagsisilbihan nila. So, imbes na po sila yung makapag-inform, na ililigaw po nila yung marami sa atin. Yun po siguro yung dapat nating bigyan ng